Bayan, magandang hapon po. Marso 5, no? Taong kasalukuyan 2025. Bayan, nag-live si Kuya Ed, ang Supremo, tungkol po sa isang concern. At ang concern pong ito ay napakaganda. Hi po sa lahat. Hi po. Thank you po. Thank you. At isang concern na napakaganda po para sa atin lahat. So ang concern pong ito ay ang pagpanig at paggawa ng desisyon ng Korte Suprema sa second oral argument nila na inaatasan ng ating pamahalaan na ibalik ang ating PhilHealth. Well, sa totoo lang po, siguro since last year around October, inuumpisa na po namin ang pagkalampag sa atin pong pamahalaan, sa atin pong Korte Suprema na mamagitan at gumawa ng aksyon tungkol po dito, no, sa pagkuha o paglagay sa National Treasury ng almost 89 billion, no, na ito ay sa poder at pangangalaga ng PhilHealth para po sa kapakanan ng mga mamamayan na ika nga po ay nasa hospital, pangangailangan sa kalusugan, at kung ano-ano pa na base na rin po sa pangangailangan pang hospital ng atin pong dahop, no, dahop na mamamayan, ika nga direct o indirect contributor. So, at ito po ay napakagandang balita po sa mga nagbabayad, no, or binabawasan ng PhilHealth sa kanilang buwanan or kinsinas na sahod. Kaya po nag-live ang Kuya Ed, ang Supremo, tungkol na rin po sa pagpapasalamat na buhay ang ating Panginoon dahil na rin po sa pagpanig sa atin sa katotohanan, no? Na pingkalawan ka man, dilawan ka man, loyalista ka man, DDS ka man, when medical services is concerned, all of the above is affected. So, sa lahat po na lumalaban, sa lahat po ng DDS na patuloy po 24/7 na sumisigaw 24/7 na kumakalampag sa ating pamahalaan na ibalik, ngayon po ay dinidinig na yung ating pong sabay-sabay na panalangin na maibalik sa PhilHealth ang atin pong salapi na kanila pong kinuha. So ngayon, antabayanan na lamang po natin, bayan, kung ang Pangulo natin na ito na irresponsable ay tatalima sa kautusan ng Korte Suprema. At kapag hindi tumalima ang ating irresponsableng Pangulo tungkol po sa order ng Korte Suprema, you know what to do. Kung tumanggi siya, ito po ay tahasan na po na hindi na po namin kaya kung hindi niya ito ibabalik. So ang sigaw po natin, 1-0. 1-0. 1-0. Kailangan maibalik ang lahat ng mga pagbabawas sa punto na meron ibinawas o kinaltas ang ating pamahalaan sa puntong ito. Kailangan maibalik ito sa maayos, maibalik sa tunay na termino, maibalik sa tunay na may pangangailangan, katulad po ng PhilHealth.
Kaya binabati po natin at tayo po ay dapat lamang magpasalamat sa ating kataas-taasang Korte Suprema sa kanila pong patuloy na pagbalansing moral sa kung ano ang dapat na plataporma, tungkulin, gawain ng isang nasa Korte Suprema. Kaya mga kababayan, labis po tayong magpasalamat at itanaw po natin na napakalaki na utang na loob ang kanila pong ginagawa na maibalik ang pananalapi na yan sa atin pong Korte Suprema o sa atin pong PhilHealth na siya pong tunay po na may pangangailangan. Sumuli po ba yan? Bakit nagkaganito? Ang tanong po natin ay bakit may ganitong sistema, plataforma o kondisyones o programa na meron silang iminaniubra tungkol po dito sa bagay na ito. So muli po ba yan nakikita natin dito ang pagkakataon na pagkakataon na nakita natin na ang katotohanan ay laging mananalo sa kontra sa kadiliman. Bayan, sabay-sabay po tayong magpasalamat at bago po ang lahat, ako po ay nakikiramay muli, no, sa pagkasawi ng aming kapanalig kasama at kapatid na si Ka-Loyal TV. Bagamat may mga pagkakataon sa ganitong katayuan namin ay hindi kami makapunta, pero sisikapin po namin na maabot po namin at maabot ninyo ang aming pong mga tulong. Muli po, sumasaludo po kami at nagpapasalamat sa iyo pong kagitingan, kapatid na Ka-Loyal. Bumalik po tayo sa tunay na punto. Bayan. Ngayon, asawa ni Vilma Santos, ano na ang plano naman ninyo? We giving you warning. Sa totoo lang. We giving you warning. Yes po, masaya po yun Ka-Loyal TV sir, pag nanalo po ang PDP, yes po. At patuloy po tayo sa laban natin, hindi po tayo magpapatinag sa mga yan, ng mga kurkulon na yan. Patuloy po tayo. At kami, bilang mga kaanib sa Association Retire ng Sandatahan Lakas, Officer and Enlisted Personnel. Thank you po, Officer and Enlisted Personnel. We guarantee you. We guarantee you. This is now the plus point. This is now the target. Kapag hindi ibinalik ni BBM ang pera sa kautusan ng Korte Suprema sa kapakanan ng taong bayan, lalo na ang mga maralita, lalo na ang mga dahop at mahihirap, lalo na ang mga pasyente ngayon sa atin sa mga ospital, provincial man o hindi. So help me God. Tapos na po ang istorya natin. Tapos na po. Kaya nananawagan kami, hindi na kami nananawagan sa gobyernong to. Nabatid namin na ang saligang batas at ang kataas-taasang Korte Suprema ay pumapabor po sa atin, taong bayan. Pumapabor po sa atin ang Korte Suprema dahil sa kanilang pamamarako, paglapastangan, pantatarantado at pangungulimbat sa kung ano meron ang ating pamahalaan. Bayan,
Ito po ang aming ipinapangako. Subukan ninyo. Subukan mo, BBM. I compromise you now, together with my full force group ng makabagong katipunero ng bayan, the DDS Vlogger Associations of the Philippines, and the whole group of the guardians pertaining, defending the people, our country, our flag. Subukan mong hindi ibalik ang pera, BBM. Subukan mo. Subukan mong hindi ibalik. Dahil malinaw na iligal ang inyong ginawa, walang panuntunan ang inyong mga akda, at ang lahat na to ay maniubra lamang na manakaw nyo ang pera. Dito po magkakagulo tayo. I can submit myself kung kanino man, NBI man, Senado man, Kongreso man, or Malacanang man. Kapag hindi mo ibinalik ang pera sa kapakanan ng taong bayan at hindi mo sinauli ang iba tungkol sa kung ano ang palusot ninyo ni Romualdez, we will burn the fire. We will start. Hindi na po namin kaya. Pakatandaan nyo lang, kami po ay malalayo sa aming mga mahal sa buhay. Kami po ay nagsasakripisyo sa ganito naming katayuan. May suporta man kami o wala galing sa taong bayan dahil sa kanilang mga pananalig at paniniwala tungkol sa mga naaapektuhan o nabibiktima ng scam. Nananatili kaming matatag sapagkat nabuhay kami noong 1985, nabuhay kami noong 1986, nabuhay kami noong 1987, 1988, at ang pinakamalalang kudeta ay 1985 na pinamunuan mismo ng Philippine Marines. Nandito kami, hindi kami natutulog, at pakatandaan ninyo yan, pakatandaan ninyo. Pakatandaan ninyo, mananatili kami na nandito at para kaming mga dragon at leon na naghahanda araw at gabi. 24/7 po kami nagmo-monitor sa kung ano ang kakalabasan nito. Ngayon may malinaw ng labas, may malinaw ng desisyon. Ibalik ninyo ang pera para sa mga mamamayan na walang kakayanan magbayad ng hospital at bumili ng gamot. Ito ay ang huli namin tinig sa inyo. We, the soldiers of the Filipino people, the SFP, with one colors of our flag, the KKK, pakatandaan mo. Gawin ninyo yung bagay na hindi namin gusto. Gawin ninyo yung bagay na sa pag-aakala ninyo ay tama sa inyo. Ngayon, ang Korte Suprema ay nag-uutos sa iyo. Fuck you! Nag-uutos sa imua. Sa iyo, thank you po for the flower. Sa iyo, ibalik mo ang pera. Ibinigay na po ng Korte Suprema ang susi para sa amin. Ibalik mo ang pera. Ibinigay na ng Korte Suprema ang susi para sa amin. When you did not respond for this call and order by our Supreme Court, ibig sabihin, pwede na namin ipatupad sa iyo ang military law. Then we will move upon and beyond this order under the Supreme Court and under our Constitution. Nililinaw ko lang sa iyo, o kinana, Bongbong Marcos, kinana, huwag mong ibalik ng malaman. Ibinigay na, kinaklaro po namin, ibinigay na ng Korte Suprema sa amin ang susi. Bilang sinyalis ay ang order na ibalik
ng Panguluhang ito ang pera. Kapag wala kang aksyon, hukinam. Pag wala kang aksyon, bongbong. Magkakaalaman tayo. Magkakaalaman tayo. This is now not a call. This is now a draw. Sa'yo at sa amin. Sa kapakanan ng taong bayan. Kung anuman ang plano ninyo ni Romualdez, maghihimas, pansamantala kayo ng kulungan, ng rehas, bago kayo namin isalang sa firing squad. We learn about this one. We implement the military law based in the Constitution's repair on what you did to the people in this goddamn country. We will implement the military. Kahit sabihin nyo pa na ito ay ito sa pag-aakala ninyo, just try it not to return the money for the people, because that money is for the people and for the people. Especially doon sa mga naan doon sa ospital na ngayon ay walang pag-asang makabayad, ay magkakaroon na ng kulay muli dahil sa utos ng Korte Suprema. Kaya nagpapasalamat po kami sa Korte Suprema sa inyo pong pagsang-ayon, sa inyo pong nakikita na katuwiran at katarungan ng mamamayang Pilipino. Bongbong Marcos, you have to return it. Otherwise, paduguan tayo. And we will ready. We will and we are ready. Try it not to return it. Hindi lang ikaw, pati na si Romualdez, pati na yung asawa ni Vilma Santos na yan, si Recto, na may utak at may pamunuan daw, may kaisipan. Well, Recto, all you have to do is join the party. Kaya kung hindi, madadaklot ka namin sa Batangas sa Lipa. Whatsoever, we the people, the power of the people will be used against you. You or goddamn devil who inspire everyone of your group and your colleague para nakawin ang pera ng bayan. Sunurin namin kayo. Magmula sa pagbabawas ninyo sa benepisyo ng sandatahang lakas hanggang sa 225 ton of gold. Lahat po ng involved nakalista po sa amin hanggang sa kahuli-hulian, hanggang sa Maharlika Pan. Pasusuka po namin yan sa inyo. Ipasusuka namin yan sa inyo. Gawin nyo ang gusto ninyong gawin. Gawin ninyo ang makakaya ninyong gawin. Kahit patayin nyo pa kami, wala kaming pakialam. Dahil pag kayo ay nadakot namin, sisiguraduhin namin kung ano ang gusto mo sa amin, yun din ang ibibigay namin sa inyo, dahil yun din ang gusto namin para sa inyo. Mga walang hiya kayo. The court ay nasa panig ng taong bayan. Dahil hindi po kayang linglangin ninuman sa inyo ang katotohanan sa ibabaw ng lamesa ng Korte Suprema. Marami po salamat, Ma'am Girlie. Tungkol sa kung ano ang batas, meron ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Sumisigaw po kami sa inyo. Bayan ko, makinig kayo. Ito po ang hudyat sa inyo.
Ngayon, we will give you now the warning. Hindi na po kami, thank you po sa flower ma'am, hindi na po kami mananawagan. Tanging ang senyas na lang natin ay ang hindi pagbabalik ni Bongbong Marcos ng pera para sa PhilHealth. Pingkalawan, dilawan, loyalista ka man. Kapag hospital ang pinag-usapan, wala yang political party. Lahat tayo ay involved. Lahat tayo ay suffer. And that is now the call. Bayan, mga DDS namin tunay, mga kasama, kapanalig at kasangga, kapag hindi ibinalik ni Bongbong Marcos ang pera na siyang inuutos na ibalik ng Supreme Court para sa PhilHealth, we will see on the street. Magkikita-kita tayo sa kalsada. And this is now the last call para sa taong bayan. Hindi na po kami mananawagan sa pamahalaan, kundi sa taong bayan. We have to do this. Kahit po kami ang maduguan. Thank you sa flower, Jope. Kahit po kami ang magsakripisyo. But we need, ma'am, thank you po sa flower po. Thank you po. But we need to move this one now. Your signal is ibabalik ba? Ibabalik ba o hindi? Dahil nanganganib po tayo sa aggrosserment ng China. Nanganganib po ang ating bansa sa proxy war. Whatsoever sa status ng ating pamahalaan today, dapat alam ninyo ang gagawin natin. Kapag hindi ibinalik ang pera na kinuha nila pabalik ng PhilHealth at ibalik ang dapat ibalik na pera na kinuha din nila doon sa reduce, doon sa sinasabing propose GAA, alin man yan, yan ay pera ng sambayanan, yan ay pera ng Pilipinas, yan ay pera ng taong bayan na dapat nilang ibalik. Thank you po, Brother Edgar. Thank you po for the fire. Ibabalik po nila yan. So muli, nawa ay pagpalain tayo. Nakaharap po tayo sa malaking peligro kontra sa China. At sa pakikialam at maniobra ng United States allied. But nakikita natin ngayon, si Trump ay parang tayo ng kalabaw. United Nations are now kicking his goddamn ass. Mukhang pati na ang Canada, they're trying now to pull back. Pull out all of the support para sa Amerika. And that is now the GABA. Whatsoever meron man sila, yan ay ang nangyayari sa atin sa mundo sa kasalukuyan. Bayan, this is now a call. This is now our call. Nananawagan at nananawagan po si Kuya Ed, ang Supremo, the DDS Vlogger Alliance of the Philippines, ang makabagong katipunero ng bayan, the soldiers of the Filipino people. At kami po sa aming katayuan ngayon, nananambitan at nananawagan sa inyo na magkaisa po tayo. And the draw, your card will be drawn on or before. Ibabalik ba ni Bongbong ang pera or hindi? Thank you po, ma'am. Ma'am Remy, thank you po sa flower. Ibabalik ba o hindi? And this one, Charlie, thank you. Thank you po. Charlie Alpha, thank you po sa flower niyo. And this one will be our call. So mulit-muli po,
bayan, ibinigay na po sa atin, ibinigay na po sa amin, at ibinigay na po sa ating lahat ang senyales kung kailan at saan magmumula ang tinig ng taong bayan. The order came from Supreme Court to return the money. Kaya kung hindi niya ito i-return, kitang-kita po natin ang kanyang rason sa kung ano ang tunay na hangarin nila. Thank you sa gift, brother ko. Ang hangarin nila tungkol sa atin, mano pa, napakalaking isda itong mahuhuli natin. At malaking isda ang po pwede nating pagpartihan. Bayan, ito po ang inyong Kuya Ed, ang Supremo. Patuloy po tayong lumaban sapagkat ang hukuman ay partido ng bayan. Salamat po sa flower, Katkuman. Thank you po. At masayang-masaya po kami, bagamat sa puntong to ay nalagasan tayo dahil hindi tayo ang tunay na nagmamay-ari ng ating buhay, kundi ang Ama. Nawa na may sana, hindi tayo pabayaan ng ating Diyos. Patnubayan tayo ng Diyos sa ating laban upang makamit natin ang para sa atin. Wala pong bibitaw, wala pong aatras. Shout out sa lahat na gustong mag-shoutout. Shout out po sa inyo. Shout out po. Marami pong salamat sa gifts. At Brother J po, thank you. Thank you, Brad. Kung sino ka pa man, dahil dala mo ang logo ng MKB. Thank you very much. At sa Bahrain, thank you, brother. Thank you. Thank you. Full support. Thank you po, Ma'am Melosa, sa inyo pong gift. So, balik po tayo. Sabay-sabay po tayong itaas ang ating kanang kamay na nakatiklop sa paghahangad ng tunay na hangarin, layunin at pagkakaisa. Lumaban po tayo para sa atin. Tandaan ninyo, tayo ang masusunod sapagkat tayo ang tunay na govern ng ating bansa. Tayo po ang nakababatid kung ano ang pwede nating gawin pampolitika. Nasa atin po ang tunay na tinig ng pagbabago dahil hindi po tayo pinababayaan ng ating pamahalaan o ng hukuman. Kasi wala tayong, alam niyo naman, ang hukuman ay sakop ng isang pamamahala o pamahalaan. Kaya muli po maraming salamat po, Korte Suprema, na kayo po ay nasa panig po ng taong bayan. Isa pong saludo po para sa inyo, galing po kay Kuya Ed at sa Supremo. At sa lahat po ng kasapi ng DDS, Vlogger Alliance of the Philippines at ang makabagong katipunero ng bayan. Para po sa inyo, ang pamunuan ay sumasaludo po at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Korte Suprema, dahil napil namin na naandyan kayo. Napil po namin na hindi pala kami nag-iisa, naandyan po kayo. Kaya masaya po kami dahil naandyan po kayo. Masaya po kami dahil tinidinig nyo ang tinig namin. Tinig ng mamamayan at tinig po ng aming mahal sa buhay. Maraming salamat po. Pakatandaan nyo po, ang taong bayan na sumusuporta laban sa korupsyon. Masaya po dahil sa inyo pong ginawa. Maraming salamat po ang inyong ginawa sa amin. At sa kapatiran ng mga DDS, the vloggers, siyempre, sa makabagong katipunero ng bayan at sa soldiers of the Filipino people and to all of the guardian. Binulabog po kayo ng inyong Kuya Ed at ang inyo pong Supremo dahil nais po nating ipabatid sa pamamahala
at ipabatid sa Korte Suprema na tayo po ay masayang-masaya sapagkat ipinababatid nila ang tunay na pagkalinga at pagtupad ng kanilang tungkulin na pangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at ng mahal nating sa buhay. Kung naalala nyo sa una, panay ang sigaw ni Kuya Ed, Kuya Ed, asan na ang Korte Suprema? Nasaan na? Yung pala, iniipon at iniipon ang lakas na para silang mga bulkan at anytime ay sasabog. Katulad nito, unang pagsabog ay ang order ng pagbabalik ng pera sa atin pong PhilHealth, sa pamunuan ng ating pong kalusugan. Maraming salamat po, Korte Suprema. At nakikita po namin na ang tinig ng bawat isa po sa amin, lalo na po yung mga nasa baba na patuloy pong gumagabay at patuloy pong sumusubaybay kay Kuya Ed at kay ang Supremo, ay labis po kami nagpapasalamat. Napakaganda po talagang balita ito pong inyong ibinigay sa amin. Kinumpirma ko po na this is a legitimate update at ang sagot po ng ating mga kapatid ay yes, it's true, sir, kuya. Yan po ang order ngayon. So totoo lang, doon sa Council of Security, nagsigawan po kami. We soar high para sa taong bayan. We soar high. Sabi ko, salamat po. Salamat. Isa na po itong napakalaking balita para sa taong bayan kasi 1-0. Kaya po sinabi ko sa inyo kanina, 1-0. Sa laban po natin, tayo po ay nakaka-1-0 na. And then, next move is the submission of evidence at saka reklamo para sa impeachment ni BBM. Tayo naman po at handang-handa na po ang ating Pangulo o ang Vice Presidente sa kanilang panawagan. Pag hindi po nila ito napatunayan at wala ng meat tungkol dito, may kasabihan po tayo, abang mo, bantay mo sa kontrademanda. Diyan po matatapos. Bakit? Malapit ng eleksyon. Lahat ng pumirma, be alert! Yung mga pumirma, 150 million, okay na namitin, 150 million. Si Suwan ng Cagayan de Oro. Kung ako sa'yo, lagyan mo ng kadenang bakal yan, talon ka. Ayan, marami. Calling also doon kay Imano, klaro na pumirma. Okay. Lahat po kayo na pumirma, please, admire only yourself. Dahil kami po ang tunay na hukuman. Kami pong taong bayan, sa Nabagan, kami pong taong bayan ang maglalagay. Ano ba dapat? Ito pala, kaming taong bayan ang maglalagay. May ganito pa. Kami. Lahat ng pumirma. Aba, kung ako sa'yo, magmalinis na kayo. Magtapat-tapatan na kayo sa sarili nyo. Kaya kung hindi, mapipilitan kayong umalis sa lugar ninyo. Nasa amin, may file kami. We are complete file. Pati yung narrative, meron po. Meron po kami. Plus, warning. Parang nga ganyan. So, bayan, ang inyo pong Kuya Ed ay mag-iimbita muli bukas. Meron po tayong sensitibong tatalakayin bukas, mga 10. 10 ba yan? Kasi kung magkakasabay-sabay po kami, mawawala po ang engagement. So,
meron po kong tatalakayin bukas na alam ko pong matutuwa kayo. Promise. Pasensya na po kung iniimbitahan ko kaya biglang nagbabago kasi alam nyo naman mahirap kasi yung alam nyo na maraming tenga, di ba? May pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Sa Bisaya, pagbantay mo BBM, pagbantay mo Romualdez kay Kamutanan na pumirma. Tanan mo. You draw your last card. Hindi nyo ba alam na kami ang last card? Mabuhay po at umaasa po ko at nananalangin na muli po'y magkita tayo bukas ng whatsoever po, basta morning kasi titignan ko kung may mga kasama tayong nag-live kasi alam nyo na mahirap pong mahati yung focus in intention. Maraming salamat po sa kanina umabot po tayo na agad ng 500 lalo sa iba yung dagat sa sa Kuwait, sa Middle East, sa Bahrain, sa Singapore, sa Malaysia, sa Taiwan, sa Japan, sa Canada. Umabot pa tayo kay Canada. Alam na natin yan. Bornek. Okay. At pasalamat naman tayo kasi alam niyo na, ang panahon talaga ay nagbabago. At ang pagbabagong pong yan ng panahon na yan, yan po ang ating oportunidad. Sa isa pong sundalo, the opportunity is the biggest way to win the war. Sabi nga ng Ranger, pagmumukas ang oportunidad, strike! Ranger, lead the way! Maraming salamat po sa mga nagbigay po ng gift kay Kuya Ed. Pasensya na po kayo kay talaga pong nakatutok po kami para sa alam niyo na hindi ko po pwedeng shout out po para kay Kuya Kiko. Kuya Kiko, hindi man kita na imporman kay alam ko naman nagsambayan ka. Sambayang kay Kuya Kiko, kay Kuya Piel, kay Kuya DJ sa mag-asawa, kay Ate D, at sa iba pang sumusuporta, no? Yun talagang kapanalig at kasama. Si Kabatang, Kabatang, alam mo na, this is not a joke, pero masaya po ako kasi talagang kahit na pinaghihirapan ang tanging dilag, yan ay ang kundiman. Matagay nyo So muli po, nagpapasalamat po ang Kuya Ed, ang Supremo. Ibinigay na po sa taong bayan ang senyales na dapat ibalik ang dapat ibalik ang pera ng PhilHealth. So, beautiful order. Nakahinga na po kami, bayan. Ika nga, matagal nang malinis ang sa isang pagkakamali lang. Try it, not to return it. Shout out po kay Kambayaon Bohol. Shout out po kay kapatid na Kambayaon Bohol. So mabuhay po ang DDS. Maraming salamat po. Alam niyo po, kayo po ang nagpapalakas ng aming loob. Since nung December, January, and then February, no? Minsan, magsabi lang po ako sa inyo na kahit po nahihirapan kami, may mga pamilya rin po kami, malayo kami sa aming mga mahal sa buhay. Ano to?
Shout out doon sa mga puro, mga taga Davao. Bro, yung lahat na naandyan sa Davao na mga bro natin na guardian, please lang, please make it solid, no? Make it clear. Darating po time, dadalaw po ako sa inyo sa Davao. Pero karap na yung ating yung ating Pangulo. Hindi po ito exactly time. Maraming salamat po, Ma'am Girlie sa flower po. Thank you very much. At isa lang po ang sasabihin ko. Kahit po anong hirap po namin sa aming katayuan, ay naiibsan din po namin. Kahit papaano, sundalo kami. Pero siyempre, mas masarap yung dama namin na may malasakit din kayo para sa amin. Pero dahil nga sa nag-iisang rason, at ang rason na yan ang siyang lumalason doon sa tunay na hangarin, tunay na adhikain, no? Magkipit balikat na lamang po kami. Kaya ika nga, hangad man namin na kayo ay makasama. Pero there is always a negativity to your mental mind. Hindi po yan po pwede. Kasi po ang kalayaan ay hindi po ipinanlilimos. Ito ay pinagsisikapan. At ito ay binubuwisan ng karangalan. Yan po ang aming pananaw. Kaya at least naisabi ko yung parte doon sa pagsasaad. Dahil naniniwala ang mga kasama na mahal nyo rin kami siyempre. Pero the mind is always mine. Mga nagsipag-aral din po kami. At hindi po kami manhid. Konting kibot lang ng inyong salita ay alam na po namin ang nilalaman. So ganoon na lamang po. At maraming salamat pong muli, no? Maraming salamat po sa inyo pong pagdalaw, sa inyo pong pag-attend. So bukas kita-kita po tayo. Teka, yung commander ko may sinusulat pa. At muli po ay iiwan po ng Kuya Ed at ng Supremo ang malawig po naming paninindigan at panata sa bayan ang kataga po ng ating pinagbuting salita ng ating Ama ng Katipunan. Ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Uulitin ko po, ang lupa pong dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Hindi po yung istorya lang. Okay. Maraming salamat po. Pagpalain nawa kayo ang aming pong mga kapatid na Muslim sa kanila pong Ramadan ngayon. Assalamualaikum po. Nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ay sa sumapuso nawa nating lahat sa ngalan ni Allah. Sa kakristyanuhan, manatili po tayong may takot at may pananampalataya sa ating Ama. At manatili tayong handa sa pagsubok na nasa pintuan ng ating bansa. Ang proxy war na nais nila. At tayo ang magiging sports field. Tayo ang kanilang war field. Ano sila siniswerte? Anong palagay nila sa Pilipinas? Football gym? Sana bagan? Fuck your bag, make it true to return. Then China, we will warning you. Malaki man kayong tignan. Wala naman kayong anino. Kayo pa, China pa, malaki lang kayong tignan, pero wala kayong anino. Maliit nga kami yung tignan, pero mapupuwing kayo. Malaki man at maliit, pag tumama, bukol din.
Maraming salamat po. Nawa, magkita po tayo bukas and I assure you na magla-live po ang Kuya Ed. At we take the opportunity na ang pag-uusapan po natin medyo po sensitibo. Ay, hindi na ito sensitibo. Total, sila naman ang sila naman ang concern. Hindi naman po tayo. Okay, muli po ay maraming salamat po sa Korte Suprema sa kanila pong order na ipinababalik na ang pera ng PhilHealth mula po sa pamahalaan. Napakalaki po kasi ang epekto na nangyari at nagawa. So, this is now the last call. Ito po ang senyales natin at palatandaan na kami po ay naandyan na sa inyong harapan kapag hindi po sila nagbayad. Maraming salamat po. At mananagot din po si Grace po. Oh, wag po kayong mag-alala at pananagutin po natin sila. Ang ganda. Oo, ang ganda po. Kasi lahat po sila ay hindi makaliligtas sa firing squad. Maraming salamat po. Please, kita tayo bukas and I promise mo po. At ayusin ko po yung topic natin. Opo, baka makapagpaakyat ako o talakayin po natin technical para at least alam nyo na. Welcome po kayo. Pingkalawan ka man, dilawan ka man, loyalista ka man, wala pong problema. Kasi bakit? Sino ba maapektuhan? Kami lang ba? Di ba kayo? Okay, muli po salamat. Maraming salamat po. Kuya Kiko, Kuya Piel, Bro DJ, Bro Ram, Bro Kabatang, maraming salamat. And the others, yung ating Lady Guardians, ma'am, thank you po. Maraming salamat po. So, Kuya Ed, signing off. Thank you po. Maraming salamat.